Tawag sa pagsamba, purihin si Yahweh sa kaniyang pakabutihan, pag-ibig niya ay tunay laging tapat kailanman. Tayong lahat, kaya dapat naming kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kaniyang hanga-hanga niyang pagliligtas. Awitin natin ang pangbungad na himno, Praise Lord Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw sa buhay namin, Lord. Thank you, Lord, sa kalakasan. Thank you, Lord, sa oras na to. Nandito nagsama-sama kami, Panginoon, para sa pagdaig, pagpasalamat, sa pakinig sa mga salita mo. Panalanginan mo kami, O Diyos, lalo na yung papunta pa lang, ingatan mo po sila, Panginoon Diyos. Samahan mo po kami, ingatan at handa mo sana yung isipan namin at puso para makinig sa iyong mga salita. In the name of Jesus Christ, Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian ninyo ngayong umaga ang inyong mga katabi? May bagong mukha po ba? Ayan. Meron po akong binabasang libro ngayon at sabi niya doon sa book ay Praying the Scripture for Your Children. At ito po ay series siya ng mga Bible verses at every time na babasahin mo siya, pwede mo siyang gawing prayer at ilalagay mo yung pangalan ng anak mo dun sa Bible verse as a declaration and a claim of that certain promise or Bible verse para sa iyong anak. And yung pagbabasa ko po ngayong week na to ay na-encourage ako na kung pwede sa anak ko, pwede din ito sa akin. And I encourage you that every time we read our Bible, pwede mo siyang gawin, napalitan mo na, Lord, surely goodness will follow me all the days of my life. That Lord,
you are with me, and therefore I will not be afraid of what others can do to me. Lord, you are for me and not against me. Therefore, show me, Lord, every day that this verse will be alive in me. Ang sarap po sa pakiramdam. And gusto ko po kayong encourage that every time yung you read your Bible, napalitan mo ng pangalan na, Merly, I, the Lord God, will heal you. I will strengthen you. I, the Lord God, will take care of you until your hair is gray. Small and weak, you are, Juanita, but I, the Lord, will defend you. Diba? Lord, thank you for reminding us every day of this verse. And as alive as every word that the Lord is saying, our Lord and Savior is alive. Amen? Amen. And we are serving a risen Lord. Amen? Pwede po bang lahat ang ni-redeem ni Lord ay tumayo and let us sing praises to our Lord and Savior. Let's sing My Redeemer Lives. I
Sabi po sa Ephesians, "For you have been saved by grace, through faith, and not with your own effort. Therefore, you should not boast about it." And this week, yun po yung naging prayer ko. Maya, Lord, remind me that I am saved through faith by your grace, and not by my own works. I cannot do anything, Lord, to make you love me more or love me less. I cannot do anything, Lord, to save myself. And therefore, by your grace alone, I will stand. Therefore, by your grace alone, I will speak and proclaim your good news. Therefore, by your grace alone, I will be a parent. Therefore, by grace alone, I will be a child. And therefore, by grace alone, I will be a good worker, Lord God. And I will not boast about it. Because my weakness, Lord, in my weakness, your strength is amplified. Thank you, Lord, for that opportunity to stand here today and proclaim how good my Jesus is. Thank you, Lord, for that opportunity to stand here, Lord God, and sing praises. And thank you, Lord, for the opportunity today to stand alive by your grace, Lord God. I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for the first time I have hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life from the darkness into glorious light.
you loved us so much that you gave your Son on the cross to die for our sins, so that when we believe in Him, Lord God, we will not die out of our sins, but we will have that everlasting life. Lord, thank you for in your presence there is fullness of joy. Lord, thank you, Lord, for we will always come into the light just as we are, to expose who we are, Lord, so that your light will shine in each and every one of us, and that Jesus will be seen in our lives, redeemed, Lord God, by your blood, Panginoon. And once more, we will have that name, child of God. Lord, sabi mo, you have called us by name, and we are yours, Lord God. Thank you for this morning. We will be reminded, Panginoon, na anak mo kami. Kami anak ng Diyos, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na nabayubay sa krus upang hindi na namin kailangan pang mag-offer, Lord, ng kahit anong offering, just as we are, Lord God. Sapagkat ikaw, yung ultimate offering, Lord, for our sins, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugo mo na ipinahid mo sa bawat isa. Patunay na hindi kami kasama, Panginoon, sa condemnation, Panginoon. Lord, thank you for your mercy, Lord God. And Lord, this we claim that surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And Lord, we will dwell in your house forever. And this we claim and we pray in Jesus' name. Amen and amen. Morning po sa ating lahat. Sagutang pagbasa na mabasa natin sa Episo chapter 2, verse 1 to 10. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga tao, ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig sa katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Tayong lahat, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang na maipagpakalaki ang sinuman kung ano kayo ngayon ay gawa ng Diyos at pakikipag-isa natin sa Kristo Jesus at naikli niya tayo para sa kabubuting gawa na inihanda niya nung una pa upang gawin natin. Tinatawagan yung mga bata,
Pakinggan natin at panoorin natin ang awit at sayaw. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye. I'm going to the river. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start, wash me clean till I'm white as snow. Here I go, oh, 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 oh. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye. I'm going to the river. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start, wash me clean till I'm white as snow. Here I go, oh, 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 oh. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye. Say bye-bye, bye-bye. Say bye-bye, bye-bye. I'm going to the river, going to the river. I'm going to the river, going to the river. Yes, I'm going to the river, going to the river, going to the river. Yes, I'm going to the river. Mga bata, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw ito na binigay niyo sa mga batang ito upang magsamba at magpuri sa inyo, Lord. Maraming salamat din po sa mga blessings na natatanggap nila sa pang-araw-araw, Lord. Lord, ingatan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Lord. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng lakas na pangangatawan at talino para sa kanilang pang-aaral, Lord God. I-bless niyo rin po ang kanilang mga magulang na walang sawang pagsuporta at pag-alaga sa kanila, Lord God. Maraming salamat din po na sa mga blessings na natatanggap ng kanilang mga magulang, Lord God. I-bless niyo po sila sa pang-araw-araw. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan upang mapag-aralan nila ang inyong banal na salita. Ito lang ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tayo po ay nasa Fourth Sunday in Lent at malapit na po tayo sa pagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo para
sa taon na ito. Ang ating pong calendar para po sa ating pong pagdiriwang ng mahal na araw, mag-start po tayo ng Wednesday. Sa March 27 ay mayroon po tayong mini crusade na gaganapin sa La Paz, San Marcelino. If you want to join, mag-ikot doon sa place, 2 o'clock in the afternoon. Pero yung pagsamba po at yung crusade gaganapin ng 6:30 in the evening. Yun po yung ating pong pinaka-main na nagawain. Miyerkules pa lang po yun. Miyerkules Santo. Webes, mayroon po tayong Holy Communion ng alas 5 ng hapon. Ang Biyernes, Service of the Seven Last Words, gaganapin po ng morning, alas 9 ng umaga. At yung ating Easter Sunday ay 5:30 in the morning, gaganapin po sa farm ni Ate Sen Bungabong sa may Dalipawen. Yung minsan po nagplan tayo ng outing pero umulan, doon sana po tayo pupunta. So itinuloy natin, ito po ay doon tayo mag-breakfast, gawin na rin po natin itong church and family outing. At yung iba po doon na matutulog, kaya yung mga walang sasakyan po ay hahakutin po kayo doon from church going to the place. Kaya i-prepare po natin yung ating pong mga sarili para po sa kabuuan ng pagdiriwang po ng mahal na araw. Kahapon po ay ginanap ang Zone 1 and Zone 2 study session ng ating pong church status sa San Narciso at ang ating pong mga leader ay kasama po natin na nag-attend doon. Panawagan po uli para sa March 16, ang downloading po ng ating discipleship program, yung Lakbayin, gaganapin po sa Urani, Bataan. Pinapadalo po dito ay pastor, deaconess, the leader, church council chair at North Shore chairperson. So, iayos po natin yung pagpunta po ninyo kasi kami po ay mayroon po akong commitment for that day. Then March 23, WC Sing Out, nagaganapin sa Iba Central at saka yun din po yung gaganapin yung ating search for WCs of the year. On April 13 naman po, UMM Sing Out at search for Mr. UMM. Nabanggit ko po ito nung pre-charge conference natin. Gusto ko pong ulitin para sa lahat. Mayroong pong mga age tayo na kayo po ay member na ng kababaihan, member na ng kalalakihan. From young people, member na po kayo ng MAYAP. So, kapag ang edad po ninyo ay kabilang na sa kabila pero nandito pa rin kayo sa kabila, pinapayagan po namin kayo kung gusto ninyong mag-active sa dalawa. Ayun, dual citizenship. Active kayo sa MAYAP pero WCS na kayo o UMM na kayo. Pwede po, dalawang organization. Pero kung hindi nyo kayang mag-active sa dalawa, mamili po kayo ng isa. Yun po. Actually po, yung doon sa kung ano na yung age ninyo. Dapat yung piliin ninyo. So, pinapayagan po natin yung dual citizenship. Di ba? Mahirap applyan yon pero dito sa church, binibigay po namin sa inyo yon na right. Pwede po ninyong gawin. So, mayroon po tayong ano dito. Panawagan po, na-announce po natin ito last Sunday, ang Davao Cathedral United Methodist Church ay nasunog po. At mayroon pang mga kabahayan na mga membro natin na katabi na damay po sila.
Kaya sabi natin, baka hindi tayo handa nung nakaraan. Ito pong basket na ito na may papel ay paglalagyan po ng ating special offering na ipapadala natin sa Davao. Yun po yung ano. So, hindi po natin iikot yan. Bago po kayo umalis, puntahan po ninyo yung ano na ito, mag-drop po kayo ng tulong ninyo para po doon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa biyaya na tayo po ay makatulong. Patuloy po natin silang ipanalangin na madali po silang makarecover, lalo na po yung pagbabalik ayos ng kanila pong bahay-sambahan. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Aming Ama at aming Diyos, narito po kaming muli na iyong mga anak tumatawag sa iyong Ama sapagkat ikaw ang Diyos naming Ama na lumikha, nagligtas, nagmahal, nagsusustain ng lahat sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan at hindi mo kami iniiwan. Ikaw ang dahilan ng aming maraming tagumpay. Ikaw ang dahilan na kami po ay makabangon kung kami po ay malugmok. Ikaw ang dahilan kung bakit kami po ay makatawid sa ibayo ng mga pagsubok. Narito kaming muli upang ibigay sa iyo ang pagpapasalamat at pagsamba. Pagdakila sa iyo, O Diyos. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ay may taas at madakila. Tanggapin niyo po ang lahat ng aming pagdakila at pagpupuri. Narito po kami upang sambahin ka. Alam mo po ang kalagayan ng bawat isa. Maaring mayroon pong dumadaan sa kasalukuyang pagsubok at problema ng buhay. Ipinapanalangin po namin ang aming mga katabi. Ipinapanalangin po namin ang aming mga kapatiran. Pakinggan niyo po ang kanilang mga panalangin. Pakinggan niyo po ang mga tibok ng kanilang mga puso, ang kanila pong mga hinaing. Alam po namin na higit sa lahat sa iyo matagpuan namin ang solusyon sapagkat ikaw ang tugon sa lahat ng pagkakataon. Salamat sapagkat mayroon kaming Diyos, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon ay kasama namin. At sa lahat ng pagsubok ay patuloy naming nararanasan ang iyo pong pagkupkup sa amin. Dalangin ko po ang lahat ng pangailangan, maging pinansyal man, sa iyo matagpuan ng bawat isa ang iyo pong mga kamay na nangako na you will provide. Maranasan namin, Panginoon, ang mga biyaya na inilaan mo para sa amin. Ganun din, lalong-lalo na po, sa panahon ng pagsubok dahil sa karamdaman. Sa iyo namin ipinagkatiwala, sa iyo namin inilalapit ang mga pinapanalangin namin na mga mahal sa buhay. Mayroong mga karamdaman na diagnose ng doktor na may ganitong sakit, kailangan ganito ang gawin. Lord, ikaw po ang siyang nakakahigit sa lahat. Ikaw po ang dakilang manggagamot. At sa iyo po kami lumalapit. You are our Jehovah Rapha, the one who heals, and by the power of your stripes on the cross, by the power of your holy blood, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we claim your healing. Maranasan namin, Panginoon, ang lakas at panibagong lakas na nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, ang aming minamahal na The United Methodist Church. Pagpalain niyo po ang aming mga obispo, district superintendents, pastors, deaconesses, and
holy people. Maranasan namin ang pagkupkup mo sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo po kami sa aming mga gawain. Lalong-lalo na po, ngayon pa lang, iniluluhod namin sa iyo ang aming pong crusade na gaganapin sa La Paz, San Marcelino sa March 27, Merkulis Santo. Ngayon pa lang, ihanda mo na po ang mga tao. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang kapangyarihang manaig sa aming pong gawain. At kami man nagagamitin ninyo ay sa iyo po namin ipinagkatiwala. Pagpalain niyo po ang aming pagmimisyon sa San Rafael at lahat ng mga gawain. Sama-sama kaming pinapanalangin ang aming minamahal na bansang Pilipinas, ang lahat ng pamunuan sa national, provincial, municipal, barangay level. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming mga nanunungkulan. Nakupkupin niyo po sila ng iyo pong biyaya ng karunungan, ang wisdom mo, Panginoon, ng siya pong mamayani na maranasan nila higit lalo ang pananampalataya at pagkatakot nila sa iyo bilang aming Diyos. Lord, dalangin ko po ang mga panalangin ng aking mga kapatid. Sa iyo namin ito pinagkatiwala. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Para po sa pagbasa ng Biblia, buksan po natin ang aklat natin sa Bilang chapter 21 verse 4 to 9. Ganito po ang sinasabi. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, tulungan ninyo kami. Talunin ang mga tao at ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. Dininig naman ni Yahweh, kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Hormouth ang lugar na iyon. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang maiwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami, Egipto, upang mamatay lamang sa ilang na tao? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalhan ni Yahweh ang mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay
Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipinalangin mo kami na kanya'y paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang na tuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas ng natanso at hindi nga namatay. Para po sa pangalawang pagbasa, buksan naman po natin ang Biblia sa 1 chapter 3, verse 14 to 21. At ganito po ang sinasabi. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala ang inyong Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak na pamamagitan ng tubig at sa espiritu hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ito ipinanganak sa laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kaya kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip na ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ungong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan mapupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano po nangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo mauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi naman ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin subalit hindi ninyo tinanggap. Ang aming patotoo kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo. Paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umaakyat sa langit kundi ang bumababa sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang gayunin naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay sa walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa
katauhang kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung mayroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahantulan ng parusa ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kasi kinasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag sa kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag ang mga ginagawa ng pagsunod sa inyo. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Amen. Salamat po sa napagandang mensahe ng awit na pinagkalob sa atin ng ating mga kapatid. Nasa fourth Sunday of Lent or fourth Sunday in Lent na po tayo at huwag nating kalimutan we declare during our Communion Sunday noong March ng buwan na ito ay kilalanin natin na buwan ng pagkilos ng Diyos sa maraming himala sa ating pong mga buhay. Basahin ko po ang ilang mga talata mula doon sa binasa sa atin. From Numbers chapter 21. Mula sa verse 7, sabi niya po, kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganon nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. At sa bagong tipan, sa John chapter 3, verse 14 hanggang 17. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Tayo manalangin. Aming Ama, Diyos ng biyaya at pag-ibig, patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala, pagindapatin na maranasan, madama ng walang sagabal, ang iyo pong dakilang pag-ibig at ipagpasalamat ang kaligtasang ipinagkaloob mo. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong buhay na salita sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng wisdom na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang aming dakilang guro. Amen. God's morning po. May tao po ba na ginagawan ka ng mabuti pero nagantihan mo ng masama? Or tayo naman, sa side naman natin, na ginagawan ka ng mabuti pero nagawan mo ng masama, or ikaw ang gumagawa ng mabuti, nagantihan ka ng masama. Di ba parang unfair pag titignan natin dahil mayroon kang layuning mabuti pero hindi ka naintindihan. At minsan, ganito yung sitwasyon ng Diyos sa atin na hindi maunawaan sa istorya ng kasaysayan ng paglalakbay ng mga Israelita. Ay makikita natin na ganito po yung nangyayari. Ginagawan sila ng mabuti pero hindi nila naiintindihan. Pero minsan, tayo man din po na mga tao ay nararanasan natin ito sa harapan ng ating Diyos. Na hindi natin na-appreciate yung mabuting ginagawa niya at yung magandang plano niya ay
hindi natin nakikita. Ito yung kasaysayang binasa natin sa Lumang Tipan. Sa gitna ng paglalakbay ng mga Israelita papuntang Promised Land, ay nagkaroon sila ng impatient. Hindi nila nakita yung saan ba papunta yung journey nila. Kundi nabagot sila, nainis sila, nainip sila doon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Di ba sabi natin, hindi tayo exempted na dumanas ng pagsubok at problema. Parang sila po, nasa ilang, mainit, mahirap yung tubig, at paulit-ulit yung kanilang kinakain. Pag titignan natin yung kanilang mga sinasabi dito, why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Dinalan nyo ba kami dito sa Egypto para mamatay dito? For there's no food and no water, and we lost this miserable food. Mayroong mana na binibigay ang Diyos. Sabi nila ay nakakasawa naman na yung pagkain na ito. Isang pagkakataon na yung nauna yung pagrereklamo. Gawin nating personal po. Sa palagay mo o sa naaalala mo, ano ang pinakamalaking reklamo na nagawa mo sa Diyos? Kasi bilang ding mga tao katulad ng mga Israelita, hindi naman tayo exempted. Nasubukan nating nagreklamo. Nung panahon ba na ikaw ay naghirap, nagkasakit, nawalan ng trabaho, o namatayan ng mahal sa buhay? Ito ba ang mga pagkakataon na ikaw ay nagreklamo? Sa aking pagbulay-bulay ay nakita ko po na minsan tayong mga tao ay nawawalan tayo ng pagtingin doon sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya dito po makita natin na ang Diyos sa verse 6, the Lord sent fiery serpents among the people and they beat the people so that many people of Israel died. Doon sa article na binabasa ko at doon sa sumulat ng ating devotionals for this week sa ating upper room discipline, yung ating daily bread ng mga Metodista, ay ang kanyang ipinapakita doon, minsan naipon-ipon yung ating mga kawalan ng pagtitiis, kawalan ng pagtitiwala, yung ating mga reklamo. At nabuhay sila, sabi niya. Parang ito po, yung mga reklamo natin, parang nabuhay siya, naging totoong ahas siya. Diba, mayroong ano po na minsan ay yung basurang itinapon mo, babalik sa'yo, sabi. Yung mga negative na bagay na nagawa natin, naging literal na balakid sa atin. Minsan yung kung saan tayo naghihirap, ano yung mga pinagdadaanan natin, tayo ang may gawa. Resulta ng ating mga pagkakamali, mga negatibong naisip at ginawa. At ito po ay pwedeng mangyari sa atin.
ito yung sinasabi nilang karma. Sa biblical principle ay it is the principle of sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kapag mabuti yung itinatanim mo, siyempre mag-aani ka ng mabuti. Actually, yung pagkakaalam ng iba sa karma ay masama. Makarma ka sana, gano'n. Pero it's good or bad, what you put out comes back to you. Kaya, kung gusto ng Diyos na mamuhay tayo ayon sa Kanyang wangis at larawan, na punong-puno tayo ng positibong pagtingin sa lahat ng mga bagay, at makita natin yung saan ba talaga tayo papunta. Yun yung isa sa resulta ng aking pagbulay-bulay sa bersikulo na ito. Na sa mabigat na sitwasyon ng buhay, na pagkakataon ng buhay, sa panahon na bumagsak ka, lagi mangibabaw na makita mo yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko nga po dyan, when life is difficult, always remember that you are heading to Promised Land. Kasi ang laki-laki nun eh. Kung yun yung nasa isip at nasa puso ng mga Israelita, kahit paano kahirap, kahit paano kainit, kahit paano paulit-ulit yung kinakain. Diba yung biro-biro nila na yung malunggay pag lagi mo nang kinakain, nakaka-high blood din. Yung upo, pag lagi mong kinakain, nakaka-high blood din. Sawang-sawa na kami sa pagkain na ito, sabi nila. Pero araw-araw may dumarating. Hindi ba dapat sana ang maisip nila ay habang nandito pa tayo, okay to, yung biyaya ng Panginoon, pagdating natin sa Promised Land. Pagdating natin sa lupang pangako, maranasan natin ang kasaganaan ng lahat ng bagay. At yun yung pinupunto natin dito. O may pagkakataon na kahit na ito na yung estado natin, may pagkakataon pa rin mawalan. Pero kumusta naman yung ating attitude sa panahon na ito? Nakita ko po ito, karugtong nung sabi, kalma lang, may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Mawalan ng internet, kalma lang. Mawalan ng kuryente, kalma lang. Mawalan ng bigas, kalma lang. Ano pa bang mawala? May magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Amin pa ba yun? Pansamantala lang. Pansamantala lang. Yung anumang pinagdadaanan nating hindi maganda, puntahan pa natin yung kanina, mas maraming pagkakataon na yung hindi magandang sitwasyon natin, tayo ang nagdala. O mayroong pagkakataon no yung ahas na tumutuklaw sa atin, tayo ang may gawa. Parang yung istorya ng mga Israelita. Numbers chapter 21 verse 7 to 8. Napagtanto nila, nagkasala kami sa iyo, nagkasala kami sa Diyos, ipanalangin niyo kami. Ito po yung mga pananalita ng mga Israelita. At dito, may binuksan ang Diyos na kapag yung lahat ng ating mga kasalanan at mga nagawang pagkukulang na lumikha ng mga bagay na hindi maganda sa atin ay nakita natin ang Diyos yung gagawa ng paraan.
Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Moises at sabi niya, gumawa ka ng ahas na tanso, ikabit mo sa mataas na tulos, at lahat ng nakagat ng ahas na tumingin doon, hindi sila mamamatay. At itong sinasabi ng Panginoon, itong sinasabi ng Diyos kay Moises ay isang aksyon ng pag-ibig niya doon sa mga Israelita, pero ito ay isang pagbubukas ng isang mas malaki pa na kaganapan ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Kaya yung yung picture dyan na maliliit ay yung ginawa ni Moises ay tumutukoy sa isang mas malaking kaganapan na ipinapahayag ng Diyos sa aklat ng mga bilang upang mangyari yung gagawin niyang kamatayan sa krus para sa atin. Ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Panginoon. God works all things together for good. Sa isang sorry Lord, sa isang pagpapakumbaba, sa isang paghingi ng tawad, na namimix, na nahahalo yung maganda at hindi maganda, and all things work together for good. Na lahat ng bagay ay pinapangyari ng Panginoon, maging yung mga maling desisyon natin. Ito po yung buong text ng Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kagabi po, overwhelming yung aming mga puso. Pagod, puyat, kasi after kong nag-lecture sa San Narciso, tumakbo ako ng Pampanga, mayroon pa akong kinasal doon na. At habang kinakasal ko sila, umiiyak po ako dahil nabibless po ako. Parang ito po, ano ko lang po dito. Mayroong sinasabi ang Diyos kay Moises. Kapag gumawa ka ng ahas na tanso, sabi niya, lahat ng tumingin diyan hindi mamamatay. Pero ang sinasabi pala ng Diyos ay mayroon pang isang mas malaking pagtataas sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, na lahat tayo na nagkasala, na tumingin at humingi ng tawad at tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat tayo ay mapagpala ng kanyang dakilang pag-ibig. Sa palitan ng pangako, yung doon sa portion ng kasal, kasi somehow po ay, siguro dahil alam ko yung kanilang love story, gano'n. Nung sinasabi nung mayroong portion doon na sinasabi ng babae na doon sa kanilang sabi niya, you came in the right time. Nung panahong hindi ako kamahal-mahal, minahal mo ako. At para sa akin, parang yun ay salita ng Panginoon para sa akin din. Because in my personal life, God came in the right time. Hindi ako kamahal-mahal, pero minahal niya ako. At sobra yung pag-ibig ng Panginoon, walang hanggan. Sa lahat ng panahon at pagkataon, Jeremiah chapter 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love, therefore I have drawn you with loving kindness.
Yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang sukatin at ipaliwanag. Sabi po, the word's love says, I love you if. But God's love says, I love you even if. Nanggaling sa Diyos yung konteksto na maging sino ka man, mahal kita. Walang klase ng sitwasyon, grabing kasalanan na pwedeng magpabago at maabot yung sukdulan na hindi ka mahal ng Panginoon. Ayun, ito po yung isang nag-i-enjoy po ako na magbasa ng Bible. At ito po, i-share ko po sa inyo na hindi lang doon sa kung ano yung laman, kung saan niya sinabi at kailan. Parang ito po, lahat tayo, sobrang familiar tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pero, yung sinabi ni Moises, sinabi ng Diyos kay Moises, na pagtataas ng ahas na tanso at tumingin doon yung mga taong nakagat ng ahas. Napakahalaga niya. Mahalaga yung Christmas, mahalaga din yung mahal na araw. At nung i-declare ng Diyos kung paano niya tayo kamahal, yung familiar John 3:16 na verse, tinawag itong puso ng Bible, center of the Bible, tinawag ito yung buod, summary ng Bible, yung John 3:16. Kapag titignan natin na dito pala nilagay ng Diyos yung sinabi niyang, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world. Nakatakda na ang ating Panginoong Kristo ay itaas at mabayubay sa krus. Nakatakda na ang ating Panginoong Kristo nung siya ay bumaba at magkatawang tao, alam niya na siya ay mabayubay sa krus, na siya ay mamamatay. Jesus lifted up to save. And as Moses lifted up in the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Kaya po, habang tinitignan natin yung John 3:16, ay ipinapakita sa atin na yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig ay nakaplano. Plinano ng Panginoon kung paano niya ilatag sa atin ang kanyang pong dakilang pag-ibig. When Jesus was lifted up, every time we see the cross, we are always reminded it is a call for repentance. Ito yung natin, ito yung impatient natin, yung impatience natin. Ito yung nagreklamo tayo, ito yung nagkasala tayo, ito yung hindi natin na ipamuhay yung ating pagiging Kristiyano. Habang nakatingin tayo sa cross ay lagi nating alalahanin na ito lagi ay panawagan ng
paghingi ng tawad sa ating Panginoon. When we see the cross, when Jesus was lifted up, it is a declaration and demonstration of God's amazing love. Sabi natin kanina, ay sinadya ng Panginoon kung kailan niya i-declare yung John 3:16. The foundation is Jesus must be lifted up, na siya ay maitaas. Kaya ang bersikulo po, it became my life verse. Ang bersikulo na umantig ng aking puso at naging dahilan ng aking kaligtasan ay Romans chapter 5 verse 8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. God demonstrated God's love. Jesus demonstrated God's love for us. Na yung pagmamahal ng Diyos ay nakahanda siyang mamatay. He is willing to die for that love, for that unconditional love for us. Number 3, when Jesus was lifted up, it means He wants to save and for all of us to have an everlasting life. Upang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap maging Kristiyano. Tama po? Pero kung alam mo kung saan ka papunta, parang gagamitin ko po yung mga Israelita. Kung ang isip mo ay nila ay papunta sila ng promised land, napakaliit ng bagay yung mainit. Napakaliit na bagay yung walang mainom. Kukunti ang mainom at paulit-ulit na mana ang kanilang kinakain. Kasi papunta naman sila sa promised land. Katulad ng pinagdadaanan natin ngayon bilang isang Kristiyano, minsan ay makarinig tayo ng salita, masaktan tayo. Yung nararanasan natin yung nararanasan ng Diyos na ang ganda ng pakay mo pero ikaw pa ang mabaliktad. Pero lagi nating alalahanin, papunta tayo sa langit. At ang regalo ng ating kaligtasan ay buhay na walang hanggan. Napakaliit na bagay yung pwede nating pagdaanan. At yung panghuli po, Jesus was lifted up for all people to look unto Him. Kapag daw yung tao ay lagi kang nakatingin sa tao, yung mababa lang yung tingin mo, makikita mo yung pagkakamali ng mga tao. Marami kang masabi sa tao. Kaya itinaas si Jesus para doon ka tumingin. Mataas yung tingin mo. Hindi mo makita yung pagkakamali, yung pagkukulang ng mga kapwa mo. Upang doon ka kumuha ng pag-ibig, bago ka tumingin sa baba, minamahal at iniibig mo yung kapwa mo, nanggaling doon sa pagtingin mo sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi galing sa sarili mong lakas mismo. Hebrew chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and
sat down at the right hand of the throne of God. Si Jesus din, inubad niya yung lahat ng kanyang pagka-Diyos. Nung ipapako siya sa cross, yung hinahagupit siya, naranasan niya yung lahat ng sakit. For the joy set before him, he endured the cross. Because he knew that he is coming back to the throne. Kaya niyang pagtiisan yung lahat ng sakit dahil sa pag-ibig niya sa atin. Pero alam din niyang babalik siya sa trono kung saan siya nanggaling. Subukan nating tumingin tayo sa malayo. Minsan yung sakit daw ng Christian, kaya hindi natin ma-appreciate yung plano ng Diyos. Masyado tayong nearsighted. Dito tayo nakatingin. Kung ano ang ngayon, yung problema ngayon, kung ano yung hindi magandang sitwasyon ngayon. Pero dahil sa ating pananampalataya, ipinapatanaw sa atin yung malayo. Ako ang nakakaalam ng magandang plano sa iyo. Sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Plans not to harm you but to prosper you. And plans to give you a future full of hope. Let us fix our eyes on Jesus. Sa Kanya tayo tumingin. Sapagkat siya yung ilaw na dumating. Ito pa yung isang maganda po sa nung ideklara yung pag-ibig ng Diyos sa John 3:16, nauna nang sinabi ng Panginoon nung panahon pa ni Moises na mapapako sa krus yung kanyang bugtong na anak. At yung pagdating ng pagkabayubay sa krus ng ating Panginoon ay ang pagdating ng ilaw sa sanlibutan. Verse 19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. Siguro po, ito yung isang magandang pagbulay-bulay natin. Ang Panginoong Kristo ay liwanag, pero mas maraming tao ninais pa nila ang dilim kaysa liwanag. Jesus declared that He is the light of the world. Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ang ganda po nitong nakita ko. Sabi niya, Jesus is the divine light in a dark world. Laging yung liwanag ng ating Panginoong Kristo ay magiging tagumpay sa lahat ng gawa ng kadiliman. Kapag nasa Panginoon tayo, walang klase ng pagsubok at problema na hindi natin kakayanin. Good news, Christians are bearer of God's light. And may other people see that light, see Christ through us. Nasa atin na yung nasa atin po yung liwanag ng ating Panginoong Kristo. Dala-dala natin lagi yan, yung liwanag. Nasa buhay natin, nasa puso natin, nasa espiritu natin. At sana po makita ng bawat tao ang liwanag na ito sa atin. Makita ang ating Panginoon Kristo sa atin. Kasi si Kristo mismo nag-declare siya. Sabi niya, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mayroong maliliit na magawa natin sa tao.
Pero sobra nilang makita na liwanag yun ng Panginoon. At mapasalamatan nila yung Diyos dahil sa ating mabubuting gawa. Jesus dies so that we may live. Namatay siya para tayo ay mabuhay. Mayroong isa pa na maganda. He died for us. Let's live for Him. Naghanap po ako ng kanta na yung panghuling awit po natin ay Living for Jesus. Habang inaawit po natin ito, alalahanin ninyo yung mga pinag-usapan natin. Eksakto po sa lahat ng gusto ng Panginoon na mabuhay tayo sa Kanya at maging ilaw tayo para sa iba. Mabuhay ang biyaya ng Panginoon na inilagay sa atin para maging pagpapala tayo sa marami. It is always my prayer that we will have an life-changing experience for this Lent 2024. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon po tayo sa paghahandog. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at mga biyaya na lagi naming nararanasan. Higit pa sa sapat, lagi naming napapatunayan ang iyong pangako na you will provide. Natagpuan po nawa ninyo kami na matapat na pagbabalik ng mga biyayang ito. Dalangin din namin sila na nagbibigay through online giving. Pagpalaan niyo po kaming lahat at inaangkin namin ang pangako mo na biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Ganon din dalangin namin, Panginoon, ang aming special offering para sa mga kapatid namin at sa simbahan ng Davao Cathedral United Methodist Church na nasunugan
dalangin ko po na lahat ng iyong mga anak na magkakaloob para sa pagtulong na ito ay pagpalain niyo po sila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, ito pong aming mga panalangin. Mag-drop po tayo dito mamaya ng ating mga special offering. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat, Living for Jesus. Kay Kristo ang aking buhay, siyang sa'kin umapat nubay, buong pag-ibig na magpiling ko. Nais ko siya'y bigyang lugod. O Kristong mananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Tanging kay Kristo may kaligtasan. Ang aking sala'y kanyang pinasan. Kaya't pagtawad niya'y diringgin. Ang bawat utos niya'y susundin. O Kristong mananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Tanging kay Kristo ipapiling ko ang aking buhay hanggang matapos. Lahat ng hirap handang iisip, sa bawat alhin. O Kristong mananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Sa diwa po ng ating awit, tayo lumapit na Panginoon.
Aming Ama at aming Diyos, katulad ng aming inawit, ang aming puso't buhay ay pagharian mo. At mabuhay kami sa iyo sapagkat namatay ka para sa amin at nabuhay na maguli ka para sa amin. Narito po kami na tumitingin sa iyong dakilang pag-ibig. Walang hanggan ang iyong pag-ibig para sa amin. Nagpapasalamat po kami sapagkat kinupkop kami ng kadakilaan ng iyong pag-ibig. Nakita namin ang iyong pagmamahal at tumugon kami dito. Tinanggap namin ang iyong bugtong na anak bilang Panginoon at tagapagligtas namin. At salamat, hindi man kami karapat-dapat. Pero ang regalo ng pananampalatayang ito ay buhay na walang hanggan at makasama ka namin ang walang hanggan sa iyong paraiso. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, sila na lumapit sa harapan, kami na nakatayo, sila na mga nakaupo, Panginoon. Nakikita mo ng diretsahan ng aming mga puso. Alam mo po ang aming mga personal na panalangin, ang aming mga pagpapasalamat, aming panambitan, ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangarap. Lord, alam po namin, nakasama ka namin sa lahat ng yugto ng aming buhay at hindi niyo po kami bibiguin. Sila na mga nanalangin para sa kagalingan ng karamdaman, patuloy po na inaangkin namin ang iyong pagpapagaling sa aming pong kalagitnaan. Maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang tagumpay sa anumang mga balakin nila, Panginoon, sa kanila pong mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho. Ikaw po ang siyang maparangalan sa aming pong mga buhay. At ganun din, ikaw ang maitaas sa mga biyaya na mula sa amin ay ma-share namin sa iba. Gawin niyo po kaming ilaw ng sanlibutan. Maging blessing kami sa marami. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tumayo po tayong lahat, sabay-sabay sa huling estropa. Tanging kay Kristo ang aking buhay hanggang matapos ang paglalakbay na kaluluwa. Ilalapit ko sa kanan niya. O Kristong mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin, ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa iyo. Mga kapatid, sumaating minsan pa ang hindi natatapos at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin ito, ganun din para sa lahat ng tao. Patuloy nating maranasan ang kagalakan, bunga ng kaligtasan, at sumaatin ang lahat ng kanyang pangako at masaganang pagpapala, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless. God bless po. God bless us more.
Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Salamat po sa Dosal family, sa Bulaklak at sa Stewards po. Maiwan po mga kababaihan, may practice po. Ang mga UMYF ay merong care group. Ang tambourine dancers merong kayong practice. Yan. At yung praise and worship, after ng care group, may praise and worship. Mag-practice muna po ang mga kababaihan. Happy Sunday po sa inyong lahat. Pastor Regan, palit muna ng care group ng mga kabataan. Asan si Axel? Si Axel?